Ubos lahat ng output. Natira na lang is yung drive niya. Ito buo. Tiniran tayo ng isang piraso dito sa kabila. And the rest na yan, sira yan. Bali, Sunra na IT8000. Paladamihan ng numero to Yung kakatapos ko lang gawin, itong Shockwave na SWA4000. Ito naman ulit tayo, IT8000 naman ito. Pahabaan ng numero. Bali, 4 channel na power amplifier. Inulit ko ito, Sunra IT8000 power amplifier na 4 channel. Ayan o, 4 na channel siya kasi may 4 siya na individual controls. Ayan, tapos meron ding indicator na naka 4 channel siya. Okay. Ang may-ari nito ay si Sir ng, nakalimutan ko na kung taga saan to. Taga saan nga flight to, Noy? Kapon? Kalukan yata. Basta. Ayan, shoutout. Hindi, maraming salamat sa may-ari nito na tayo pinagkatiwalaan na gawin yung unit nila. Sana magawa natin. Yung issue, na-stock daw. Matagal daw na-stock. Tapos, kung gamitin na, is nagka problema na. And then ito, pakita ko na lang sa inyo. Ayan, nakabalbo na tayo doon. Pakita ko sa inyo yung issue. Ayan, no? Naka-clip yung channel 1, ilaw yung signal, and then naka-protect. Yung iba naman, naka-clip lahat, naka-clip lahat. Ito yung mas malala, umiilaw pati yung signal niya. Okay, off muna natin. Kung bakit parang warranty sale niya, parang hindi pa nabaklas dito. Pero dito parang iba na yung tornilyo. Dito flat, dito nakaumbok. Bakit ganun? Okay. Ayun, bali tanggalin ko muna itong takip para mas makita natin yung laman loob niya. Kasi first time ako makagawa ng itong klaseng unit, Sunra na IT8000, first time ko. Okay, tanggalin ko muna yung takip. Tanggal ko na yung takip. Grabe, laki pa ng transformer nito. 8 yung tangkal ko, parang 8 rin. And then malaki na makapal. Sadyang makapal yan kasi nga 4 channel. Dito lahat kumuha yung supply. Dito lang sila kumuha lahat. Okay? Bali, hindi ko na i-review to or i-smooth pahaging portion natin. Hindi na. Iwalay na lang natin yung video. Ang gagawin natin ngayon, iwalay natin yung pagre-review para meron pa tayong content syempre. Pero laki Ayan Tapos capacitor, dami din. Okay? Merong natusta dito. Tika lang, wala kasi flashlight tong GoPro natin Hanap ako ng, gamit tayo ng cellphone natin na may flashlight. Ito. Ayan natusta Di ba? Kung makita nyo, may natusta dito. Kasi sinilip-silip ko nga siya. May natusta dito. Dito parang wala naman. And then na-check ko, parang buo naman yung mga fuse. Although, kailangan natin siguro baklasin. Pero dito, confirm talaga. Confirm na may umusok dito. Okay. So ngayon, diretso troubleshoot na tayo. Dahil may umusok dito, dito unahin natin. Baklasin natin tong board. And then, ilabas natin para mas makita natin kung ano yung value or anong parts yung umusok. Baklas ko na yung channel 1 and 2. Channel 1 and 2 ba ito? And then, eto. Talagang literal na sunog talaga siya. Ito, sunog. Itong 150 ohms yung value nito Ay, hindi. 15 ohms lang pala. 15R. 15 ohms lang pala. Yan, sunog. Tapos yung mga resistor na SMD, value nito is 10 ohms to Kadalasan 10 ohms to ginagamit sa may base. Sunog Sunog. Ayan. Dito, nangitim. Ano naman value nito? 1.5 na 3 watts. Ito. Kung papansinin mo or kung sisilipin mo, parang ka-design siya ng CE5. Kaso ito, naging SMD lang. Malamang balda ito. Tapos, sa napapansin ko, parang may history na ng repair. Kasi yung mga SMD na transistor is parang iba na yung hinang nya Kahit dito
Iba yung mga hinang. Compare mo sa manufacturer oh. Alam ko yung hinang ng manufacturer against sa hinang ng tao na lang. Okay. Dali ito. Malamang mga output ito, dali ito. Pero hindi bumigay yung fuse oh. Tibay ng fuse. Wow, galing. 20 ampere ang nilagay na fuse eh. 20 ampere. Galing, buo pa yung fuse oh. Tibay naman ito. Yung bloke na ginamit ay patayo. Ang bayan. Patayo ito. Bahala na. Kasi hindi natin matatanggal tong bloke oh. Kailangan baklasin talaga. Pambira oh. Focus tayo dito muna sa area na ito. Napilitan tayong baklasin yung buong board dahil ito bloke. Ayan. And then ubos lahat ng output. Natira na lang is yung drive nya. Ito buo. Tiniran tayo ng isang piraso dito sa kabila. And the rest na yan, sira yan. Ito naman, buo naman yata to dito. Ito lang yung may tinamaan siguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, 6 dito. 7, 8, 9, 10. Baka 10. 10 lahat. Parang ka na. 2, 4, 5 dito. Ba't 6? Parang kulang Teka lang ito pala isa pa. Ito pala. Bira oh. 1, 2, 3, 4, 5. 10 pa. 10 pala. 5, 11. 6 pala dito sa kabila. 5 sa may kabila. And then pakita ko sa inyo. Baka sabihin nyo magawa lang tayo ng kwento. Kasi naubos ito. Ito lahat ng sa base nya is sunog lahat yan. Tinanggal ko na nga shorted yan. Dito short. Basta lahat short to. Ba? Dito short. Ganon din dito. Ba? Basta short yung nakatayo lang, yun na lang yung naiwan. Ito and then dito sa drive ito. Ito po ito. May tinira na ako isa piraso dito. And the rest niyan is sira na. Yung mga bloke hindi ko pa na-check to. Malamang open na rin to. Once kasi na hindi bumigay yung fuse. Tapos dire-diretso na nakapasok yung supply. Ito naman yung ma-open Ma-open din naman to. Kaso lang, ubos na. Sira na yung output. Kumbaga magsi-short na. Saka ma-open itong mga bloke na to. Okay. Magsusuyod pa ako dito. Tulad nito, ito sira to. Umusok to Yung 15 ohms na resistor. Buti sana kung wala nang tinamaan dito banda. Okay, balikan ko kayo kapag hanap ko na yung ibang mga sira pa. Natanggal, and then pinalitan ko na para hindi na umaba yung oras natin. Ito lahat ng bloke pinalitan natin. Yan, lahat ng bloke pinalitan ko kasi na-open halos lahat. Ang natira na lang ay ito na lang. Dito na side na to yung buo. Although pinalitan ko na rin. Ito lahat. Ang value na nalagay natin is 0.33. 0.33. Ang stock niya is 0.25. Okay yan, hanggang 0.47 pwede pa yan dyan. Tapos dito sa may base niya, yung nakaparallel na 10 ohms. Kasi dalawang 10 ohms to dito na SMD nakalagay. Dalawang SMD na 10 ohms. Ang nilagay na lang natin is 4.7 na lang. Yan, 4.7 ohms na carbon na siya. Okay yan. Gagawin yung ganyang style kapag wala kayong SMD na pyesa. Diba? Mas matibay pa nga ito Medyo awkward lang sa tingnan siyempre kasi medyo lumaki na siya. Medyo awkward lang pero wala, no choice ka. Okay, lahat yan 4.7 na nalagay natin. Ganun din dito kasi na-open. Although dito may natira dito. Yan dito and then dito nabuo pa. Ayan. Tapos alin pa ba pinalitan natin dito? Yung value nito is 15 ohms. Ito 15 ohms na 3 watts. Ngayon wala tayong 15 ohms. Ang nilagay natin is wala tayong 15 ohms na diretso. Ang nilagay natin is 12 ohms and then 3.3 ohms plus 12 ohms equals to 15.3 na halos okay na, okay pa rin. Kahit 10 ohms nilagay mo rito pwede.
Although binalik natin sa 15 para pares din sa may kabila. Ayan. Nag-series tayo ha. Pwede naman mag-series eh. Pwede ka mag-parallel sa resistor. Ayan. Tapos, alin pa ba? Dito. Dito naman is 1.5K. 1.5K ha. 1.5K dito. Na 3 watts. Ngayon, wala tayong itong resistor eh. Ginawa natin, bunot na lang tayo. Yan, 3 watts din ito. And then, galing to sa ibang amplifier ng mga old school. 3 watts ito. 3 watts din, pero medyo maliit lang siya ng konti. Pero yung paa niyan is copper siya. Dito. Tapos, madako tayo sa may output and then MOSFET. Dito. Pasensya na kayo kung paliwanag na lang ginagawa ko. Although, mas okay nga eh. Diba? Kahit pa paano, napapaliwanag natin. Dito. Yung MOSFET na nasira, ang value niyan is 150N. 150N, parang 100 volts lang na 40 ampere eh. Parang 100 volts lang na 40 ampere. Ang nilagay natin, dahil wala tayong ganyan, mas mataas na value. 260N na. Ang available ko dito is 260N na. Mas mataas ito. Parang nasa 200 volts na 60 ampere yata ito. Mas mataas ang specs nito against dito. Na okay lang. Pwede kayo magpalit ng mas mataas na specs kaysa mas mababa. Hindi baling tumaas kayo ng specs, wag lang bumaba. Okay? Ayan, dalawa. Ulit ko 260N ang nilagay natin. Parehas lang naman in channel yan. Okay, yeah. Tapos, ano pa ba? Yan, output. Tingnan nyo kung ilang pirasong output nilagay natin ha. Lahat ng mahaba, bago yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dito, 6 dito. Sa kabila naman 1, 2, 3, 4, 5. Oh, may natira, isa. Kasi buo itong isa eh. Okay. And the rest, na-check ko naman na parang wala naman ako nakitang sira na iba. Malaman na lang natin to kapag na-plug in na natin para makapag-proceed tayo. Kasi pinapa-fix bias ng bossing to. Fix bias daw. Eh, 4 na piraso yan. Kasi naka 4 channel ito. Binaklas ko na yung isang channel. Ready to uwi na sana ako. Ready na akong iuwi. Daling ko sana sa bahay to. Kasi ano oras na ngayon? Mag-alas 7:30 na yata ng gabi. Overtime kami na pare rito. Iuwi ko na sana. Kaso lang, sabi ko, check ko nga muna. Kaya pala umiilaw doon kasi tabingi. Yung isang drive hindi gumagana. Kasi itong dalawa nasa drive to. Hindi gumagana. Ito, sunog, na-open pala itong 22 ohms. 22 ohms ito eh. Kaka-check ko, buo naman, sabi ko buo naman. Lahat dito. Yung pala, nandito, na-open, ito open to 220 ohms yung value nito. Eh, pinalitan ko yan pinalitan ko yan 220 ohms yan. Okay? Ngayon, bago tayo umuwi, testing muna natin. Ito lang muna, discarte natin. Lagay natin yung supply lang muna na mataas. Yung maliliit na wire ano muna natin yan. And then ito nag-fix bias ako niyan 0.5 yung nalagay ko dyan. Ito tabi lang muna natin yan. Ngayon, tingnan nyo kung ano mangyari. Kung kanina ang liwanag ng bulb niyan, ito. Nawala, naging pino. Diba? Naging pino. Ang problema, hindi natin masukatan ng bias ito. Kaya natin baka uminit. Hindi natin masukatan ng bias. Ginawa kong pangkalso yung tester natin kasi baka mamaya umusog doon, biglang bumagsak. Diba? Ngayon, tanggalin muna natin yung tester natin. Hanap tayo ibang pangkalso. Tapos, sukatan natin. Tingnan natin kung ano mangyari. Ayan, kung ano na lang yung pangkalso natin. Dito yung sanction, doon yung barina natin. Dito tester natin. Di ba? Then sinadya ko talaga binalik ito. Sinadya ko talaga binalik pala yung board sa may heatsink, tapos kinumpleto ko na. Ito kaysa diskarte ko lang ito. Kinumpleto ko na yung output. Kasi piyansa naman ako na magagawa natin or mahanap naman natin piyesa natin dito ng mga sira kasi naka double sided naman ito. Wag lang sira itong relay. Once na sira relay nito, magbabaklas ulit tayo. Kasi doon sa ilalim talaga yung hinangan nito. Parang nagtitrigger naman siya. Ngayon, balik tayo. Sukat tayo
Okay, tingnan natin kung ano yung magiging kalabasan ng bias niya rito. Sana may bias. Meron na. Ito Pasensya na kayo Meron. Yan nasa 0.25 Dito, lagyan natin dito. Isa lang supply ginawa na nila nito medyo mataas dito. Ay, dahil nga Phoenix bias ko pala ito. Siguro kung 2.7 na nilagay ko, malamang sa full yan. Nasa 0.3 lang. Tama naman, ganda naman ang bias nito. Nasa 0.3 lang. Yung Phoenix natin is nasa 0.25. Medyo bababa na konti. Okay. At least nagkaroon na ng bias. May improvement kumbaga. Ngayon, ikakalibrate na lang natin yan. Yung 2.7 na yan, palitan natin. Gawin natin 2.5. Gawin natin 2.7 yan. Para umangat siya ng konti. Pumantay dun sa may kabila. Kung ano yung stock, yun ang gagayahin natin. Although mababa naman yung stock niya Nasa normal naman, nasa 0.3 lang Okay, tanggalin natin to. Ngayon, pinalitan ko 2.7 na yan. 2.7 na yung nilagay ko. Tinanggal ko yung 2.5, 2.7 na to. Tingnan nyo kung ano mangyari sa bias Yan, tingnan nyo. Kung kanina, nasa 0.25 lang siya. Nasa 0.25 lang Ngayon, sana makita. Medyo kuwan kasi. Nasa 0.3 na siya Diba? Nasa 0.3 Para-paraan lang sa pagtusok. Tingnan nyo Diba? Nasa 0.3 Ito yung stock to Walang kinaiba yan. Diba? Walang kinaiba Ito yung Phoenix natin. Walang kinaiba. Walang labis, walang kulang. Sa full sa 2.7 yan. Yan. Okay? Ayan na yung bias. Kumbaga, isang putok, dalawang ibon na yung tinamaan natin. Kasi, nabuo na natin ito. Hindi naman totaling buo pa kasi wala pa ng audio. Kumbaga, nakuha na natin lahat ng sira. Hindi nakapag-fix bias pa tayo agad. Ngayon, kung ano yung value nilagay natin dito, yun din gagamitan natin dito, dito, and then dito. Tapos, pasadahan natin. Yung output, pinalitan natin. 11 piraso 11 piraso yung nadali. Tapos, buti wala namang ganong sira talaga dito sa circuit nya. Yung pera lang sa may 220 dito, doon lang, muntik na akong napauwi na wala sa oras. Tapos dito, ayan na. Ngayon, pwede na ibalik ito. Pwede na ibalik dito sa may casing. Ibalik yung mga kable na maliliit. Tapos balik ko itong channel 2. And then try natin, testing natin. Kasi nga, meron pa tayong problema niyan. Yung clip or protect ba yun? Clip or parang clip na hindi nawawala, yung patatanggalin natin. Kapag ganun na issue naman, yung mga nagki-clip na hindi nawawala, minsan, ang problema niyan dito sa may input buffer. Kadalasan dyan, kapag binunot mo tong input, mawawala yan. Kapag binalik mo, umilaw yung clip. Ibig sabihin, ang problema niya nandun sa may kwan niya, doon sa may input buffer, maaaring tabingi yung voltahe doon. May nasira na 7815 or 7915. Hanapin natin ngayon or ito troubleshoot natin ulit. Dito mainboard okay na. Total nakabaklas na pala itong channel 2. Ginawa ko, Phoenix bias ko na. Ganun din naman ibabalik natin, iti-testing. Tapos ang pupuntahan is fixed bias pa rin naman. Kaya sinabay ko na, 'di ba? Para isang galawan na lang kasi nakabaklas na nga siya. Yan ito 2.7, 2.7, 2.7, 2.7K. Yan. Pasensya na, hindi ganun makikita yan kasi naka GoPro tayo. 2.7K ang nilagay ko na bias sa 2.7K. Naibalik na natin itong mga kable. Tapos, okay, obserbahan natin. Kung una, naka-protect lahat. Ayaw bumaba yung kwan, yung ilaw. Tapos dito ay naka-signal to ditong sa gitna. Ngayon, bahala ka dyan. Ayun, nag-relay, 4. Tignan natin kung ano mangyari.
Okay. Okay. Ayan na, nawala na yung protect. wala na tayong asikasuhin pala. Ibig sabihin, normal doon sa input buffer. Normal yung 7812 or 7815, 7915. Akala ko, troubleshoot pa tayo. Nag-normal na siya, oh. Maglalagay ako ng speaker. Tingnan natin kung nagkakaroon ng audio to. Maglalagay ako ng speaker and then audio source. Okay. Ito, bali yung channel ito lang muna. Dito na side siguro. Ito, blue, pula din yan. Saan yan? Itong channel na to. Ito yung nilagyan ko. Yan. Sa baba is itong channel na to, blue. Yung pula sa taas, itong channel na to. And then ito yung control niyan, malamang. Tapos yung input, siyempre dito rin na side tayo, dalawa. Kasi naka 4 channel ito. Okay, ayan na. Okay natin yung cellphone natin. Full volume natin. Sana may audio na. Oh, ha? Okay. Dalawa. Kapag naka-stereo ka, hindi talaga magpapantay yung signal or audio. Ayan. Okay, normal na. Ibig sabihin, normal na tong side na to. Normal na, may audio na ito. Working na. Naka-fix bias na yan, ha. Tapos, ngayon, teka lang, ililipat ko yung speaker. Lipat natin dito sa may kabilang side. And then, pati yung audio input. Sabit lang. Nailipat ko na yung speaker. Dito na side na, dito. Tapos, yung audio input natin, nailipat ko na rin. Dito na rin na sa side sa kabila. Ito. Ayan, syempre may audio yan. Wala, kung kabila, wala. Ubos na pala yung tugtog. O, ayan. Okay. Pwede naman to, para masabay mo tong lahat, imuno mo siya. Or switch mo yung switch dun sa may likod na nakaparallel siya. Nakaparallel siya para isang input lang. Yung isa, lagay mo siya dito sa may channel 1. Tapos yung isa sa channel 3 para magiging parallel siya. Kaso ako, ayaw ko na. Kasi hirap mag-ikot. Okay na to. Audio na yung dalawa eh. Okay na. Okay, ngayon para masabi natin na okay na, 220 natin. Sabihin nyo yan, 220 na. Bahala ka dyan. Hala, tagal. Ayan. Okay na. Okay. Okay na, baka makapirate tayo. Okay na. Hanggang dito na lang yung video natin. Goods na yan, naka 220 na yan. Yun lang talaga ang nangyari. Dito naman, goods naman to dito. Yung nandito is medyo nasalanta ng todo. Akalain mo 11 piraso na transistor ang nadali. Tapos 2 MOSFET. Ang nilagay ko palang MOSFET mas mataas ha. Mas mataas na value na ito against dun sa may dati niya. Ayun lang. Sir from, nalala ko na, taga Tungko pala ito. Tungko, Caloocan. Bali goods na yung Tucson Rana IT 8000 model mo na 4 channel. Ayan, sana nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician ha. Medyo bagu-baguhan lang ang akin. Mga veterano o mga master dyan, tawanan lang nila yung ganitong klaseng content. Basic na basic sa kanila ito. Ayan, kung paano i-repair itong Tucson Rana IT 8000 model.
na tulad yan, nasunog yung mga parts niya or naubos yung output either dito or dito, and then yung kung paano mag fixed bias. Yung fixed bias na ginamit ko ay 2.7K. Okay? Bago tayo magtapos, siyempre shop natin, Solid G Electronics Repair Shop, along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out and out.